balikan ko lang yung nasabi mo na nasabi ka mo sa inyo ni Senator Amy Marcos sa isang group chat na talagang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot yung kanyang gamot. Yes. Paano po pagkaka-deliver? Paano po pagkakasabi, Dok? Sinasabi niya na pagising sa umaga, nagjujuts na yan, marijuana. Pag bandang huli, umiinom na. Pagkatapos, cocaine na. Yan ang sinasabi niya. Dok, sa palagay niyo po, lahat ng mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, lahat-lahat na, kasama yung mga blanco sa BICAM, lahat sa mga vloggers, kay OGC, kay Pastor, kay former President Duterte, hanggang sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, meron kayang bas-bas ito ni Marcos? Ang drug addict kasi siya no? I mean, honest perspective, drug addict siya, lulong na lulong sa droga si Bongbong Marcos, no? Hindi ko kailangan yung hair follicle drug test. Hindi ko kailangan si Amy Marcos na sabihin pa sa akin na drug addict yung kapatid niya. Actually, sinabi na ni Amy Marcos sa amin yan maraming beses, no? Sa small group chat namin at saka nung akala niya binubudol pa niya kami, no? So hindi ko kailangan na sabihan sa akin na drug addict si Bongbong Marcos, kitang-kita. No? Nagkakalat na nga yung tao. Dumudugo-dugo na yung gums, meron ng puti-puting ganyan, kung ano nang pinagsasabi. Addict na addict si Bongbong Marcos. So, yung tanong mo na yan, wala siyang kapasidad. Wala siyang kapasidad na parang malaman yan at mag-lead ng isang bansa. Pero, pasensya siya. Siya yung president. So, kung anong mangyari sa watch niya, siya sa kanya ang bintang. The buck stops with him. Kaya yung kahirapan kasi sa mahinang leader katulad ni Bongbong Marcos, no, the worst president, hands down, that this country has ever had. Ang mahirap sa ganyan, nakapaligid sa kanya, mga gahaman sa kapangyarihan. At ang nakikita natin ngayon, nagkakaroon ng power, nagbabalyahan sila kung sino ang magiging president pag bumagsak na itong taong ito. Kasi nakikita mo bumubulusok na siya. Kinasusuklaman na siya ng Pilipino. At yung kapangyarihan na hawak niya, lahat sila dyan, no? Lahat yan hiram sa Pilipino. At kitang-kita, binabawi na ng Pilipino. No? So, ayan yan yung nakikita natin ngayon, no? So yun, interesting. Wala siyang kapasidad. So, lahat ito na nangyayari, yung kahirapan doon, maraming mga little presidents, maraming ambisyoso. No? But for sure, sigurado ako, yung asawa niya kasama dyan. Lulong din sa droga yon. Paano yon, di ba? At nakita naman natin, di ba? Napaka manananggal pangit talaga itong si Lisa Marcos, no? Yung ugali niya, kriminal, etc., di ba? Tapos talagang kakaawa ang Pilipinas. So, and that's another faction. Tapos syempre, natural, kitang-kita naman natin si Martin Romualdez, no? Nanginginig ang laman sa kapangyarihan. Hayok na hayok sa kapangyarihan si Martin Romualdez. Ikaw na lang mahihiya kasi walang kapasidad mahiya. No? At saka yung mga nakapaligid sa kanila. At saka syempre, may AFP, no? Meron din yan. Kasama din yan sa mga factions na naglalaban-laban para sa kapangyarihan. Pero, ang talagang pinakamakapangyarihan dito ay ang Pilipino. At sino ba yung sinasabi ng batas na constitutional successor? Hindi ba si Vice President? So all of these are things playing that in my mind. Pero yes, definitely, ang may kasalanan dito si Bongbong Marcos. Hindi naman natin alam ko lahat, no? Minsan naaaninag natin kung sino yung mga players behind the scene, no? Kung sino yung mga, katulad si John Vic Remulla, nagyabang-yabang, di ba? Buti lang mahina kokote ni John Vic Remulla at lasing na lasing sa kapangyarihan. So naglulustok siya kung ano pinagsasabi niya, huling-huli, di ba? So naaaninag natin na yung estruktura ng kapangyarihan under the Marcos administration kasi brother, no, mga kababayan ko, nung panahon ni PRRD, walang ganyan. Kasi very strong yung leader natin. So isa lang ang president natin. Lahat kami sumusunod sa kanya. Ang AFP sumusunod, ang PNP sumusunod, di ba? Pero nakita natin nung Senate hearing, tinatanong kung saan nanggaling yung utos. Wala nang command.
Wala nang chain of bagsak na bagsak, wasak na wasak ang chain of command at nagtuturoan sila. 'Di ba? So yun yung nakita natin. Dok, balikan ko lang yung nasabi mo na nasabi ka mo sa inyo ni Senator Amy Marcos sa isang group chat na talagang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot yung kanyang Yes. Paano po pagkaka-deliver? Paano po pagkakasabi, Dok? Ano siya, meron kaming small group noon, no, nung lumabas yung confidential funds na skandalo ni sinaskandalo ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos, ang vice president natin na ngayon ay cleared na ng CONGREM, pero hindi mo lumalabas, di ba? So nung lumabas yan, nag-form kami ng comms group, crisis communications group, para matulungan si Vice President na lumabas ang katotohanan, 'di ba? Para meron siyang para alam ng Pilipino yung totoo. Wag yung pagsisinungalingan tayo at minamanipula tayo nito mga ganid sa kapangyarihan. So kasama diyan si Amy Marcos, no? Kasama siya diyan, pati yung team niya. No, tapos minsan nang iimbita siya sa bahay niya na magdi-dinner kami. So akala niya na kinikilig kami dahil nag-iimbita siya. Hindi ako kinilig ever. I was very clear. I was there for the Vice President, not for her. No, so, anyway, sasabihin niya offhand, he's just a weak druggie. Ganon ang sinasabi niya. No, pero alam mo, para makita mo ang character ni Amy Marcos, para makita mo kung sino siya. Sa amin, sinasabi niya yon. Hindi lang yun, marami siya sinasabi. Sinisiraan niya talaga yung kapatid niya at si Lisa Marcos. Sinasabi niya na pagising sa umaga, nagjujuts na yan, marijuana. Pag bandang huli, umiinom na. Pagkatapos, cocaine na. Yan ang sinasabi niya. No? Pero sa publiko, ano sasabihin niya? Ading ko, ang kapatid ko, ang ganyan ko. Ang labot. Alam mo, sobra ako nandidiri sa kanya. Tinanggal ko siya sa group chat. I kicked her out. I have proof of that. I kicked her. I was the admin of that group chat. Tinanggal ko siya. No? So yan, sinasabi niya yon. Kaya nga hindi ko siya... Bakit sa social media, hindi niya... Sa mga media, bakit hindi niya kayang sabihin? Kasi walang prinsipyo ang taong yan. No? Parang katulad ng sinasabi ni PRRD. Mahirap ang taong walang prinsipyo at tunay na pagmamahal sa bayan. Iisipin niya talaga kung anong pwede niyang gawin, yung para sa sarili niya, kung ano yung agenda niya. So, kasi iniisip ko, kung ang taong prinsipyado ay nandyan sa ganyang lugar, no, sasabihin niya sa kapatid niya, bumaba ka na. Okay, saka lalo na may tunay na pagmamahal sa bayan at tunay na pagmamahal sa kapatid niya, sa ading niya. No? Kasi tayo ordinaryong mamamayan, ganun tayo. Kaso mga hayok sa kapangyarihan, alam mo yung mga Marcos Romualdez, buti na lang dinaanan natin ito. Para yung mga sinasabi ko ngayon ay hindi na mahirap paniwalaan. 'Di ba? Kasi noon ko pa 'to sinasabi, no? Pero mahirap paniwalaan kasi may mga loyalista. Sila hayok sila sa kapangyarihan at sa pera. No, 'yan lang ang hindi siya tumakbo para magsilbi sa bayan at para pabutihin ang buhay natin or to continue the programs of PRRD na katulad nung pangako niya sa atin at sa Vice President, kung kaya't nauto niya si Vice President. Hindi. Tumakbo siya dyan para nakawan tayo, para talagang himasin ang kaban ng bayan at para maging President sila forever, sila na sa Malacanang. Yan ang Marcos Romualdez. Pero sinabi ni BP Sara na hindi niya personal kilala si Marcos, kundi si Amy ang tawag nito, ang nagpakilala sa kanya, kaya nagkaroon ng unity team noong 2022. So, maaaring si Amy talaga ang namagitan sa dalawa. Oo. Siya ang mastermind nitong lahat. Ayun. Tapos pag tinatanong ko siya noon, bakit ninyo pinatakbo ito? Alam naman ninyo na drug addict at walang kakayanan, 'di ba? Ang sabi niya, kasi nung lumalaki sila, ang laging idinidikdik sa mga utak nila ng tatay nilang isa pang ganyan, no? Isa pang salot sa Pilipinas, ay kailangan magkaroon ng isa pang President Ferdinand Marcos. So sa madaling salita,
ego trip lang tayo ng mga baliw na ito. No? Ano lang tayo, trophy lang tayo. Kahit yung mga anak natin, trophy lang, 'di ba? Pero walang totoong serbisyo, walang totoong pagmamahal sa bayan. Kung hindi nanakawan tayo para tumagal sila sa poder, hindi lang yung nanakawan, lilimasin ang kaban ng bayan na wala nang matitira. At hindi lang 'yon. Habang ginagawa nila yung tatanggalan nila tayo ng mga karapatan natin na ang Pilipinas ngayon, hindi mo na makilala, takot magsalita ang tao. Ang PNP, ang AFP, hindi mo na alam, PNP ba itong mga ito? Di ba? Ibang-iba doon sa panahon ni PRRD. No? So, mga ahensya ng gobyerno, takot na takot magsalita. At hindi sila nagtatrabaho ng maayos. Kaya't kung kaya't ganyan ang nangyari sa Pilipinas. Lampas kalahati. 52% ng Pilipino ngayon, self-rated ang kanilang hunger. Nagugutom na sila. Naiyak ako talaga kasi yun yung mga things na nung time ni PRRD na talagang yun ang mga priorities na hindi magutom ang Pilipino. Yun yung kung bakit halos magkauga-uga kami na nagtatrabaho para bumuti ang buhay ng Pilipino. Tapos ngayon, yung pinagkaingat-ingatan namin, no? Wala. Ang layo ng diferensya ng ginagawa ni PRRD kay Marcos. Alam mo kung bakit? Kasi malayong-malayo sila, yung kanilang character, malayong-malayo. PRRD galit na galit sa drug addict, galit na galit siya sa drugs, galit na galit siya sa mga drug lords at drug syndicates. Itong isang to, drug addict, lulong sa droga. Di lang yun, parang kaibigan pa niya yung mga drug lords. Nire-release nila sa prison, Erwin Espinosa, di ba? As a result of that, ano nangyari? Kawawa ang Pilipinas, yung heinous crimes ngayon na drug-related, na tinatago-tago pa nila Marbil at ni Tambaloslos. Mas nakakagalit. So nakita mo, wala silang planong pabutihin ang buhay natin. Nandito sila para wasakin ang Vice President, para maging President si Tambaloslos, etc., para makapaglibas pa sila ng umuutang-utang pa eh. Umuutang pa sa World Bank na 500 billion ba yon or something like that? Opo. Sino magbabayad nun, sila ba? At saka saan mapupunta yon? Meron ka ba nakita? Wala ka ba nakikita eh. January pa lang yata naka 80% na gamit na nila yung yung pondo, yung budget ng 2025. Yeah. Red flag. Red flag yun. At saka kasi sa ang pagkakaalam ko nung time ni PRRD, I think by law, dapat nag-iiwan ng 20% sa budget in case merong disaster. 'Di ba? Alam mo parang ang gobyerno komplikado pero napakasimple din in some ways kasi makes a lot of sense, 'di ba? Kung baga sa bahay mo, sa pamamahay mo, sa pamilya mo, meron ka talagang nakatabi in case of emergencies, 'di ba? Parang ganun 'yon. Pero wala na kasi wala na, tinanggal na nila first quarter pa lang, no? So maliwanag kung ano ang hangarin at ano ang ginagawa nila sa atin. Ngayon Doc, itong ginawa ni VP Sara ay ano po masasabi?